corrupt. Hindi niya kaya. Kasi kailangan, alam niyo yung walk the talk. Kapag meron kang sinabi, oy, huwag kayong magkukorap. Pagkatapos ikaw nakikita nangunguna sa korupsyon, walang maniniwala sa'yo. Kaya kailangan, pag sinabi mong huwag kayong mangurap, bawal ang kurap, dapat ginagawa mo. Sa case ni Duterte, hindi niya nagawa. Kaya hindi niya napigilan ang korupsyon kasi siya ang nauna. Parmali. O, doon pa nga lang eh. Yung pera sa DOH. O, doon pa nga lang yun. O, infrastructure. 119 ang pinangako, 12 ang diniliver. Grabe mga kaibigan. Oh. Yung mga tungkol sa vaccine, yung mga pera sa vaccine. Oh. Grabe ang korupsyon sa panahon ni Duterte. Kaya ayan, nakatanggap siya ng award, no? Mga kaibigan, nanalo si Duterte, the most corrupt. Siya po ang nakatanggap ng International Award, the most corrupt in 2017, no? Naungusan po niya yung dalawang nominee na African leader. Naungusan niya. Yan, no? Eto, kasama siya, oh. All winners. Oh, nasa 2017 si Duterte. Winner sa pagiging corrupt. Ito yung 2016, no? Ayan, Nicolas Maduro, 2016. Ito namang isa, Milo Djukanovic, 2015 winner, corruption, no? 2014, Vladimir Putin. Ito naman, Romanian Parliament, 2013. And then, Liaham Aliyev. Yan naman siya, 2012. And then, ito naman si Duterte, 2017. Rodrigo Duterte. Yan. So, yan po mga kaibigan, no? Kasama po siya. Yan. O mga DDS, magpalakpakan na kayo. Ang inyong leader, the most corrupt. Siya po ang nanalo ng most corrupt award in 2017. Nakahilera po niya yung mga leaders na ito. Ito po yung lahat ng mga winners. All winners. Yan. Ayan. And then si Duterte, 2017. Ito siya, palakihin natin. 2017, ayun, 2017, Rodrigo Duterte. Ayan, Duterte. Rodrigo Duterte, ayan, 2017, Rodrigo Duterte. Yan. Yan po mga kaibigan, no? So, the most corrupt. So, ano po ninyo yan? Google ninyo para makita po ninyo yung award na yan. Yan po ay sa Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ayan po, Yan. Ang galing ng idol nyo, no? Most corrupt. Magkakaroon lang din ng International Award, most corrupt pa. Nakakatawa. Magkaka-award lang din, most corrupt pa. Kung ako, ilibali na lang. Ay, nako. Tapos mga kaibigan, eto pa. Eto pa mga kaibigan, yan. So, ayan na guys, this is it. Yan. Naglabas na po mga kaibigan ng special order si Senate President Cheese Escudero para matuloy na po ang impeachment trial. Woo! Mga kaibigan, ito na po, no? Special Order 2025-015 OSP Series 2025. Subject, Organization of the Administrative Support to the Senate sitting as an impeachment court. Woo! 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 Ayan na mga kaibigan. Ayan na po mga kaibigan, no? So, nakalagay po dito, whereas on February 5, 2025, the House of Representatives transmitted to the Senate of the Philippines a verified complaint for impeachment against Vice President Sara Duterte. Yan, whereas Rule 1 of the Rules of Procedures of Impeachment Trials, Senate Resolution number 39 provides that the Senate shall take proper order the subject of impeachment. Tapos, whereas, pursuant thereunto, ang daming whereas dito, mga kaibigan, no? So, dito na tayo sa pangalawang page kasi ang dami pang whereas niyan eh. Dito na tayo sa pangalawang page, sa pangatlo.
Yan. So, dito na tayo. So, sa pangalawang page mo na to. So, under the direction of the presiding officer, the clerk of court shall primarily responsible in managing the non-judicial functions of the impeachment court. And so, blah blah blah, preparing the court calendar and the business of the trial, administering oaths and ensuring proper blah blah blah. Ang dami-dami naman nito. So mga kaibigan, isa lang po ang ibig sabihin nito, mga kaibigan. Section 5, dito na tayo sa Section 5. This order shall take effect immediately and shall remain in force until the conclusion of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte or until otherwise revoked or amended. SO ordered February 2025, Cheese Escudero. So mga kaibigan, no, ayan po, naglabas na po ng resolution si Cheese Escudero, mga kaibigan, no. So inorganize na po organization of the administrative support to the Senate sitting as an impeachment court. Oh, umpisa na, bumili na tayo ng piatos at Nova, pati na rin samahan nyo ng chippy at ng popcorn. Samahan nyo na ng popcorn, ng piatos, ng Nova. Mga kaibigan, this is it mga kaibigan. Samahan nyo na ng Nova, piatos, chippy, bumili na tayo. Masarap kumain habang nanonood ng impeachment. So mga kaibigan, yan na, naglabas na po si Cheese Escudero na ang Senate ay, ayan na, ito po, Organization of Administrative Support to the Senate sitting as an impeachment court. Naglabas na po si Cheese Escudero, bumili na tayo ng chippy, ng piatos at popcorn, pati ng Nova. So, ayan na, mga kaibigan, ha? Ayan na. Okay. Huwag kayong magalit. Alam niyo ito, ha? Sabihin ko sa inyo, ha? Mga DDS, ha? Sabihin ko sa inyo. Bakit kayo nagagalit? Bakit ayaw niyo ng impeachment? Ito, sabihin ko sa inyo, ha? Ang impeachment po, hindi pa korte yan. Hindi pa yan korte. Ang impeachment, isang democratic political process na nakasaad yan sa ating konstitusyon ng Pilipinas, 1987 Constitution. Hindi yan tinanggal, yung impeachment na yan. Bakit nandiyan ang impeachment na yan sa ating konstitusyon? Kasi nga, para ang mga tao, ang mga Pilipino, meron tayong power para magtanggal ng isang sitting elected high-ranking official ng ating bansa. Yun. Kasi democratic country tayo. As a democratic country, meron tayong karapatan para magtanggal ng isang government official na nakikita natin na hindi maganda ang ginagawa. So huwag kayong matakot, mga DDS. Bakit parang natatakot kayo? Huwag kayong matatakot. Kasi hindi naman ito korte. No, hindi ito korte. So, alam niyo maganda nga ito eh. Sa totoo lang ha, maganda ito. Bakit? Kasi dito, mabibigyan si BP Sara Duterte ng platform para ipagtanggol ang kanyang sarili at magkakaroon siya dito ng mga abogado. Di ba pinagyayabang nga ng mga DDS na ang gagaling ng abogado, walang-wala daw yung prosecution panel, walang-wala daw binatbat kasi ang gagaling daw ng abogado ni Sara Duterte. So, ngayon, patunayan nyo, huwag niyong pipigilan ng impeachment. Diba? Kaso, ang ginawa ni Sara, pumunta ng Supreme Court, pinapatigil ang impeachment. So, doon pa lang kitang-kita mo na kitang-kita mo na meron siyang kasalanan. Kasi kung wala siyang kasalanan, mas gugustuhin niya na humarap sa impeachment trial. Kasi kitang-kita yun ng buong mundo eh. At kapag naidepensa ang kanyang sarili at kapag siya'y acquitted, kitang-kita din ng buong mundo na wala siyang kasalanan. So malilinis lahat ng mga binabato sa kanya, malilinis ngayon. At yung mga tao
mababaliktad ngayon, magagalit ngayon sa sa Kongreso, magagalit ngayon sa Senate. Mababaliktad yan. Pagkatapos, si Sara Duterte, maaring maihalal pa yan as President of the Philippines sa 2028. Yan ang ano niyan. Yan ang advantage niyan. Yung impeachment na yan. Kaya huwag kayong magagalit. Ha? Yun ang sinasabi ko sa inyo, katotohanan, huwag kayong magagalit. Kasi kapag totoo, no, halimbawa, yung sinasabi nyo na wala namang kasalanan si Sara, di ba madalas yung sinasabi na cleared naman siya sa COA, na wala naman daw siyang, wala naman daw korupsyon, cleared naman daw sa COA. Aba, kung walang korupsyon at saka talagang cleared siya sa COA, aba, dapat pa nga, excited siya dapat na humarap sa impeachment kasi kayang-kaya niyang lampasuhin yung mga nagbibintang sa kanya, di ba? Kayang-kaya niyang i-defend ang kanyang sarili kasi kung wala naman pala siyang kasalanan. Oh, di ba? Make sense? Yun ang ibig ko sabihin. Kaya kayo mga DDS, huwag kayong magagalit. Dapat nga matuwa kayo kasi merong impeachment trial. Kasi ibig sabihin, pwede nang ipagtanggol ni Sara Duterte ang kanyang sarili kasi lalabas dito yung mga ebidensya Maglalatag yan ng ebidensya. Halimbawa, yung prosecution, maglalatag ng, itong ebidensya, ika-counter yan ni Sara, ng mga abogado niya, ika-counter nila yan, maglalatag sila ng ebidensya para i-counter yung mga evidence na nilabas. Ngayon, kung matibay yung kanilang case, kung matibay yung kanilang kumbaga, stand na sila ay mananalo, kasi totoo na cleared si Sara at wala siyang korupsyon, hindi, nakakatuwa yan, di ba? Oh, malaking sampal yan sa mga congressman. Malaking sampal yan sa Senate na nag-aakusa sa kanya. At sabi ko nga sa inyo, pwede pa siyang maging presidente pagdating ng 2028 kasi mababaliktad yung simpati ng tao mapupunta sa kanya. O, di ba? Oh, yun. Kaya sinasabi ko sa inyo mga DDS, huwag kayong magagalit kapag merong haharap si Sara sa impeachment. Huwag kayong matakot. Di ba gagamitin ko yung sinasabi niyo palagi tungkol sa war on drugs. Kung hindi ka naman addict, hindi ka naman dapat matakot. Kung wala ka namang kasalanan, hindi ka naman dapat matakot sa war on drugs. Oh, di ba? O ganyan din yan sa impeachment. Hindi ka dapat matakot. Kung walang kasalanan si Sara, hindi siya dapat matakot. O, di ba? Yun. Takot? Takot pa rin kayo? Takot pa rin kayo? Huwag kayong matakot. Kasi kapag takot kayo, ibig sabihin, may kasalanan kayo. O, diba? Bakit nyo pinipigilan ng impeachment? Bakit si Sara pumunta sa Supreme Court para pigilan ng impeachment? Akala ko ba cleared siya sa COA? Akala ko ba wala siyang kasalanan? Akala ko ba binastos niya ng maayos ang confidential funds? Bakit siya pumunta sa Supreme Court para pigilan ang impeachment? Yan ngayon ang problema kasi dito pala ngayon pa lang nagpapakita na si Sara ng pagkatakot, pagkataranta. Takot na siya, natataranta na. At pati pamilya niya natataranta na. Kaya nga kung ano-ano na ginagawa ni Duterte, di ba? Siniraan na si PBBM. Kung ano-anong sinasabi sa rally nila. Kaso sunog na sunog naman siya kay Jose Castro. Di ba? Yun. Huwag kayong matakot, no? Yun yung sinasabi ko, no? Kaya, hindi naman to korte. Impeachment court lang ito, hindi ito korte. So, huwag kayong matakot, ha? Yan ang advice ko sa inyo. Enjoy nyo lang itong impeachment trial na to. I-enjoy nyo lang. Huwag kayong matatakot, no? Kaya naman pala napakagaling manira nitong taong to. Bayad ba to? Kaya pala ang galing manira, Tio Moreno. Kaya pala ang galing mag-fake news. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Iba talaga ang nagagawa ng pera.
Yan. So, eto, meron tayong balita dito. A senior police official on Wednesday said there was a decrease of almost 22% of the crime incidents in Metro Manila in the first 46 days of 2025. Wow! Ang binaba po is 21.71% to be exact. Police Brigadier General Anthony Abirin, Chief of the National Capital Region of Police Office, NCRPO, said at a Palace press briefing. Yan. So, Metro Manila crimes down in first 46 days of 2025, says PNP, February 26, 2025. O, yan. O. So, fake news na naman si Duterte. Nang sinabi ni Duterte na tumaas daw ang kriminalidad. So, hindi pala totoo, no? Mga kaibigan, anong sabi dito? 22% ang binaba crime incidents in Metro Manila in the first 46 days of 2025. Diba? So, sunog na naman ang mga leaderships sa kanilang naratibo na tumaas daw ang krimen. So, ano kayo ngayon? Fake news peddler kayo, mga leadership, no? Bakit kaya kapag leadership, fake news peddler? Ay, nako, grabe naman mga fake news peddler. Sandali, post lang natin to Ayan. Post ko lang sa, yan 22% ang ibinaba ng krimen. Crime incidents in Metro Manila, 22% decrease. Grabe, ang galing Good job, lagyan natin great job PNP. Yan. Okay, lagyan natin great job PNP. Oh, di ba? Kasi naman fake news peddler kasi itong mga DDS Sasabihin, ay ang dami ng krimen ngayon. Ay ang dami ng Hello? Wala kayong data, kami meron. Fake news kayo, kami hindi. May data kami. Yan. Tapos isa pa guys, meron na ring bigas na 29 pesos. No? 29 pesos. At good job makakabili ka na ng bigas